Ang paksa naman natin ngayon ay may kinalaman sa calendar at mga appointed feasts o takdang kapistahan. Tamang-tama ito dahil panahon na ngayong ng fall season o ang panahon na ginawa ang video na ito. Nabuksan ang paksa na ito dahil may dadalaw sana sa akin na old friend ko na isang American Messianic believer. Matagal ko na siyang kaibigan. Pupunta daw siya dito sa bansa natin para dumalo sa pagdiriwang namin ng Feast of Tabernacles ngayong September. Hindi niya alam na sa October pa ang celebration namin. Matagal na rin kasi na hindi kami nagkita. Mga ilang beses din na dumalo siya sa amin noon. Pero ang huling punta niya yata sa amin ay noong year 2008 pa. Maraming nang nagbago sa aming beliefs and practices mula noon. Noong ang paniniwala ko ay Jerusalem Dateline Sabbath ay kinusulta ko din siya. Pero pagkatapos noon ay hindi na ako nag-update sa kanya ng mga changes. May ilang bagay na alam ko na hindi niya matatanggap at ayaw ko na masira ang pagkakaibigan namin kaya hindi ko na sinabi sa kanya. Bahagi siya ng history ng Sacred Name Movement at Messianic Believers sa Amerika, isa din siyang researcher at writer. Kaya alam ko na hindi siya basta matitinag sa mga pinaniniwalaan niya. Kaya lang ngayon na pumunta na siya ay kailangan ko na magsabi sa kanya upang hindi siya ma-disappoint. Lalo na baka gumastos na siya sa plane tickets para lang maka-fellowship ako. Ang kanilang sinusunod ay ang first full moon after the spring equinox bilang batayan ng Passover. Ito daw ay may historical basis. Kami naman ang sinusunod ay ang first new moon after the spring equinox. Kaya hiningian niya ako ng paliwanag at reference sa history kung may record na ang umpisa ng taon ay ang new moon after the spring equinox. Wala akong masyadong katibayan sa historical records pero ang ipinakita ko sa kanya ay katibayan sa reality. Ang history ay gawa lang ng mga tao, pero ang reality ay gawa ng tunay na mga kaganapan. Nais ko po na ibahagi sa inyo mga kababayan ang mga paliwanag at ang katibayan ng realidad. Paglilinaw lang po, hindi po ito yung argument tungkol sa kung ang new moon na tinutukoy ba na umpisa ng month ay ang dark moon o ang full moon, iba po yun. Iba naman ito. Ito po ay kung ano ang batayan ng umpisa ng taon. Kung new moon ba o full moon after the spring equinox. Pero bago yan ay alamin muna natin ang kanilang paniniwala at pinagbabatayan. Sabi kasi sa Bible ay ang sumasagot bago makinig ay kamangmangan. Kaya pakinggan muna natin sila. Ang full moon after the spring equinox daw ang batayan nila ng New Year. Ang Passover daw ay nagaganap sa first full moon after the spring equinox. Ang kailangan lang daw na kasunod ng equinox ay ang full moon at hindi ang new moon. Noong March 2024 ang full moon ay March 25. Ito ay ang first full moon after the spring equinox na naganap noong March 20. Kaya nag-umpisa na sila ng taon noong March 10, bago pa naganap ang equinox. Samantalang kami ay naghintay pa ng isang buwan dahil kailangan na mauna ang equinox day bago ang new moon day. Kaya naman nagkaroon kami ng 13th month sa nakaraang taon. At nag-umpisa ng New Year noong April 9. Ang paniniwala nila na ito ay batay sa paniniwala ng early Christians na ang Easter Sunday ay ang first Sunday after the first full moon after the vernal equinox. Makikita yan sa mga calendars ng mga Kristiyano. Dahil ang full moon noong March 2024 ay March 25, kaya ito ay 5 araw makalipas ang vernal equinox o March 20. Dahil ang 14th day mula sa new moon o March 10 ay matatapat sa March 23, kaya ang first Sunday ay ang March 31, 2024. Ito ang kanilang Easter Sunday. Ang March 30 ay Black Saturday. Ang March 29 ay Good Friday. Fixed po lahat yan sa Roman calendar week. Ang patakaran nila ay ang first full moon after the spring equinox ay siyang batayan ng first month ng taon at ang new moon o start ng month o year ay pwede mag-umpisa before the spring equinox. Basta ang mahalaga lang daw ay ang full moon ay dapat after equinox at hindi before equinox. Pwede rin ang on or after equinox. Basta wag lang ang full moon before the equinox.
Ito ay batay daw sa paniniwala ng mga Quartodecimans o mga naniniwala na ang Passover ay around the first full moon after the spring equinox. Para may background lang kayo, ang mga Quartodecimans ay mga early Christians na ang sinusunod na Passover date ay ang Nisan 14th o 14th day of the first month ng Jewish calendar. Ang ibig sabihin ng Quartodeciman ay 14th, mula sa Latin words na quartodecima. Kaya ang mga sumusunod dito ay tinatawag na Quartodecimans o 14ers. Noong una kasi ay sumusunod sa takdang kapistahan ng mga Jews ang mga Christians. Ang malungkot ay ang mga kasulatan o sinulat ng mga Quartodecimans ay sinira at sinunog ng kanilang mga tagapag-usig. Kung anuman ang nalalaman at nababasa natin ngayon ay sinulat mismo ng kanilang mga kaaway tungkol sa kanila. Ayon sa kausap natin, ang isang nagpapatunay na ang full moon after the vernal equinox ang batayan ng unang buwan ng taon, ay si Anatolius of Alexandria na nabuhay noong 3rd century CE. Siya ang gumawa ng Paschal Canon bilang batayan ng celebration ng Passover Day at Resurrection Day. Ayon sa Paschal Canon ni Anatolius, ay ang kanyang pananaw daw tungkol sa timing ng Passover na after the vernal equinox, ay hindi niya sariling opinyon, kundi ito rin daw ang sinusunod ng mga sinaunang Jews kahit bago pa ipanganak ang Messiah. Ito daw ang matututunan kina Philo, Josephus, Aristobulus, at iba pa. Si Aristobulus daw ay isa sa 70 scribes na nagsalin ng Hebrew scripture sa Greek Septuagint noong panahon ni King Ptolemy Philadelphus ng Egypt. Ayon daw kay Aristobulus, hindi lang ang sun ang dapat na dumaan sa equinox, kundi ang moon din. Kung paano daw na dalawa ang equinox, ang vernal at ang autumnal, na magkatapat sa isa't isa, ay ganoon din daw ang moon, dahil sa 14th day of the month, sa paglubog ng araw, ang moon ay katapat ng araw bilang full moon. Ayon kay Anatolius, ang Passover at Feast of Unleavened Bread daw ay isinasagawa after the equinox. Ang first month daw ng mga Hebrews ay tungkol sa equinox gaya ng itinuturo ng Book of Enoch. Kaya ayon sa references ng kausap natin ay sinasabi ni Anatolius na ang mga kabilang sa mga tama na nag-uumpisa ng taon ay sina Aristobulus na nabuhay noong 3rd century BCE daw, ang Book of Enoch na mula sa 2nd century BCE, at ang mga 1st century CE writers na sina Philo at Josephus. Kung mapapansin ninyo ay halatang ginamit na batayan ng mga taong ito upang mas kapanipaniwala ang paliwanag. Dahil si Aristobulus daw ay nabuhay noong 3rd century pa bago ipanganak ang Messiah. Ang Book of Enoch ay mula sa 2nd century bago ipanganak ang Messiah. Si Philo ay ipinanganak noong year 20 BCE at namuhay na kasabay sa panahon ng Messiah kaya nagpang-abot sila. Si Josephus naman ay ipinanganak noong nabubuhay pa si Philo at halos abutan pa niya ang Messiah. Kaya kung ano daw ang paniniwala nila tungkol sa umpisa ng taon at Passover ay malamang ganoon din ang katuroan ng Messiah at mga tagasunod nito. Totoo naman po sa bagay na yan. Wala tayong kontra kung maging pareho nga sila ng mga tagasunod ng Messiah at mga disipulo. Ang tanong lang dyan ay kung yung kausap natin ba ay pareho ang paniniwala sa kanila. Ang pinakasikat at pangunahin sa mga tinatawag na Quartodeciman ay si Polycarp. Siya ay ipinanganak sa panahon na wawasaki ng Jerusalem Temple ng mga Romans. Kaya naabutan pa niya sina Josephus at ang mga apostol. Ayon sa mga kwento, si Polycarp ay isa sa mga naging disipulo ni Apostle Yohanan o Juan. Kaya malakas ang credibility niya. Ikaw ba naman ang turuan ng mismong kapatid ng Messiah? Inabutan naman daw siya ni Irenaeus na isa sa kilalang pangalan sa history ng Christianity. Kaya naisama ito si Irenaeus dahil siya ang nagsulat tungkol kay Polycarp at sa mga pangyayari ng panahon na yon. Napansin niyo ba, parang pinipilit na pagdugtong-dugtungin ang mga taong ito para magmukhang walang putol ang pagsalin ng katuroan. Ituloy natin ang kasaysayan tungkol kay Polycarp. Masasabing ang umpisa talaga ng Quartodeciman controversy ay nagmula kay Polycarp. Isang kapanipaniwala ito na halimbawa dahil ito ay nakausap mismo ang huling apostol na si Yohanan at kapatid mismo sa laman ng Messiah. Ang Quartodeciman controversy ay pagtatalo kung alin ang susundin ng mga Christian sa pagitan ng Passover at Easter.
Kung ang Passover ba na natatapat sa Nisan 14th o 14th day of the moon na siyang araw ng crucifixion. O kung ang Easter Sunday na pinaniniwala ang araw ng resurrection. Hindi kasi magtutugma lagi ang dalawang ito. Dahil ang point of reference ng Passover ay ang lunar cycle kaya hindi naman ito natatapat lagi sa Friday na pinaniniwalaan ng mga Christians na day of crucifixion dahil hindi naman ito nakabatay sa calendar week. Ang Easter Sunday naman ay hindi laging ikatlong araw mula sa Passover Day dahil hindi naman ito sumusunod sa lunar cycle ng mga Jews kundi sa calendar week ng mga Romans. Naniniwala ang mga Easter Sunday observer na ito daw ang katuruan na nagmula kay Apostle Peter and Paul. Naniniwala naman ang mga Quartodeciman na ito ang katuruan na nagmula kina Apostle John at Philip. Noong panahon daw na yun ay ang Quartodeciman ang sinusunod sa Asia Minor, Syria, at Jerusalem. Pero hindi ito sinusunod ng Rome at iba pang Christian sa Europe. Ang sinusunod nila ay ang Sunday observance dahil ito ang higit na mahalaga sa kanila. Mas pinapahalagahan ng mga Europeans and Resurrection Day kaysa sa Crucifixion Day. Samantalang sa Asia ay ang Passover pa rin ng mga Jews ang sinusunod ng mga sinasabing early Christians. Matatandaan na matapos na palayasin ng mga Romans ang Jews sa Jerusalem ay karamihan sa mga followers ng Messiah ay nagpunta sa Syria at Asia Minor na siyang modern-day Turkey. Sa lugar na yan nabuo ang Christianity bago ang lumaganap sa Rome at sa Europe. Si Polycarp ay naging bishop ng Smyrna na isa sa tinatawag na 7 churches in Asia Minor. Upang maayos ang pagtatalo na ito ay nagpunta daw si Polycarp sa Rome upang kausapin si Anicetus na siyang Bishop of Rome tungkol dito. Pero hindi sila nagkasundo, hindi nakumbinsi ni Polycarp si Anicetus. Hindi rin nakumbinsi ni Anicetus si Polycarp. Pero hindi naman daw sila nag-away. Sa halip ay nagkasundo sila na hindi magkasundo. At naghiwalay ng mapayapa. Ang mga pangyayaring ito ay isinulat ni Irenaeus subalit nawawala ang kasulatang ito at ang tanging batayan na lang ngayon ay quote o sipi sa History ni Eusebius, mula sa nasabing sulat ni Irenaeus. Pero sa parehong taon ay pinatay si Polycarp sa pamamagitan ng pagsunog ng buhay at sa katinaga. Ito naman daw ay sa ibang kasalanan at walang kinalaman sa Quartodeciman controversy. Yun ang sabi. Makalipas ang ilang taon, pagdating ng year 195 CE, ay nagkaroon ng round 2 ang Quartodeciman controversy. Ito ay sa pangunguna ni Victor na Bishop of Rome, na i-excommunicate lahat ng Quartodecimans. Ito ay labanan sa pagitan naman ni Victor na Bishop of Rome at ni Polycrates na Bishop of Ephesus. Si Victor ay isang African na naging Bishop of Rome. Sa pagtatapos ng 2nd century ay nagkaroon ng mga synods ang mga Christian churches upang pag-usapan ang tungkol sa Quartodeciman controversy. Napagpasyahan ng karamihan ng mga bishops na mas pahalagahan ang Easter celebration at sa araw ng Sunday lamang ito dapat ipagdiwang. Ang Council of Rome, na ang presiding bishop ay si Victor ay nagpadala ng sulat kay Polycrates tungkol sa bagay na ito. Pero hindi ito sinunod ni Polycrates at sa halip ay pinatawag niya ang lahat ng bishop sa Ephesus at nag-preside siya sa Council of Ephesus para pangunahan ang paninindigan na ipagpatuloy ang pagdiriwang ng Passover. Dito nag-umpisa ang pagtatalo ng dalawang bishops. Sa galit ni Victor ay pina-excommunicate sina Polycrates at lahat ng sumusunod sa kanya. Ganon din sana ang gagawin ni Victor sa lahat ng Quartodecimans, pero maraming mga bishops ang pumihil sa kanya. Isa na dito si Irenaeus, na siyang nagsulat sa mga pangyayaring ito. Pero dahil nawawala nga daw ang sulat ni Irenaeus, kaya ang natitira na lang na batayan ng mga kwentong ito ay ang mga sinulat ni Anatolius, na una natin na binanggit sa umpisa ng kasaysayan na ito. Si Anatolius ay isang Egyptian-Syrian bishop. Tinatawag din siya na Anatolius of Laodicea dahil naging bishop siya sa Laodicea ng Syria. Hindi ito ang Laodicea na nasa Asia Minor o modern-day Turkey. Makulay ang profile ni Anatolius. Bago siya naging bishop ay dati siyang senator sa Alexandria, Egypt. Bukod din sa pagiging scholar niya ay isa din siyang philosopher, mathematician, astronomer, at scientist. Bago pa ang Council of Nicaea, ay nagawa na niya ang 19-year Paschal cycle around year 270 CE upang ma-determine ang Easter. At siya ang nagsulat tungkol sa mga natalakay natin.
Pagdating ng 300s ay humihina na ang mga quartodecimans. Ito ang panahon ng pamumuno ni Emperor Constantine bilang Emperor ng Roman Empire, at binigyan ng pabor ang mga Christians upang hindi na sila uusigin pa ng imperyo. Dito nagkaroon ng third round ang laban ng mga quartodecimans. Sa pamamagitan ng Council of Nicaea in the year 325 CE, ay pinagtibay na ang Easter Sunday ang siyang susundin, na hindi naaasa pa ang mga Christian sa Jewish calendar. Ginawang fixed ang vernal equinox sa March 21, at naging pamantayan na ang Easter ay ang first Sunday after the first full moon after the vernal equinox. Pero ang totoo ay si Emperor Constantine ang nasa likod ng lahat ng ito. Sa katunayan ay pagkatapos na maisara ang Council of Nicaea ay inusig ang mga quartodecimans at lahat ng hindi sumunod sa napagkasunduan sa Council of Nicaea. Kaya no choice kundi sumunod ang mga gustong mabuhay pa. Ang mga pangyayaring ito, kasama na ang tungkol sa mga kasulatan tungkol dito nina Anatolius at Irenaeus, ay nababangit sa ecclesiastical history na isinulat ni Eusebius. Ayon sa ibinigay na book reference ng kausap natin ay ito ang nagpapatunay na ang full moon after the vernal equinox ay nasa history at may historical basis. Ngayon ay balikan na natin ang main topic natin. Ano ba talaga ang batayan ng bagong taon? Ang new moon ba after equinox o ang full moon after equinox? Ayon sa kausap natin, na kaibigan ko na American, ay ito daw ang historical evidence na ang pagdetermine ng first month of the new year ay ang Passover o full moon after the vernal equinox. Hindi daw nababanggit ang new moon dito na kailangan ay after the equinox. Kaya hindi na daw mahalaga kung ang new moon day o first day of the first month ay before or on or after the equinox. Ang importante lang daw ang full moon dapat ay after the vernal equinox dahil hindi daw pwede na before the equinox ang Passover. Ang hamon niya ay kung ang first new moon after equinox daw ba ay may historical basis din. Ang tanong na ito ang isang halimbawa ng tanong na ayon sa kanilang standards. At bilang partida ay sasagutin natin sa paraan na gusto nila. Kaya ngayon naman ay sasagutin na natin. Gaya ng nabanggit ko sa umpisa, ang sagot ko dyan ay wala ito sa kanilang kasaysayan na ginagamit. Pero wala man sa kanilang kasaysayan ay pinapatunayan naman ito ng reality. Sa amin ay reality, sa kanila ay history. Pero bago yan, ay questionin muna natin ang kanilang history. Dahil ang history kapag hindi nagtutugma sa reality ay malamang gawa lang ito ng mga sumulat nito. Kaya ngayon ay questionin muna natin ang kanilang history. Ang number one na questionable ay ang credibility ng mga writers ng Christian history na pinagbabatayan ng aking kaibigan. Si Anatolius ay Syrian-Egyptian na politician, mathematician, scientist, at philosopher na tagasunod nina Aristotle at Plato. Sa totoo lang ay wala naman siya kaugnayan sa mga Jews at Messianic believers noong panahon na yon. Ginamit lang siya dahil sa kanyang kaalaman at kakayahan sa mathematics at astronomy. Kinikilala din siya at iginagalang noong panahon na yun kaya ginawang bishop kuno. Sa totoo lang ay ang kanyang ginawang Paschal cycle ang ugat ng kalituhang ito ng mga early Christians pagdating sa Passover at Easter. Bilang isang Christian ay natural lamang na ang pabor sa Christians ang isusulat at gagawin niya. At ang utos ng kung sino man ang nasa likod sa pagbuo ng Christian religion noong panahon na yon. Si Eusebius naman ay Greek-Syrian-Palestinian na historian at isang Christian bishop. Siya ang nagsulat tungkol sa history ng Christianity, tungkol kina Anatolius, tungkol sa mga napagkasundoan sa Council of Nicaea, at tungkol kay Constantine. Halatang sip-sip lang siya kay Emperor Constantine noong panahon nila kasi siya lang naman ang nagsulat upang gawing bida si Emperor Constantine at binansagan na the first Christian emperor. Samantalang, ang katotohanan ay nabinyagan lang si Constantine noong naghihingalo na. Kaya kung katotohanan ang hinahanap natin, ay bakit tayo aasa sa mga ito? Sila ay nasa panig ng kaaway ng Messiah at ng mga tunay na tagasunod ng Messiah. Hindi sila mga credible witness. Questionable din ang mga more ancient historians and writers na ginagamit ng Christianity.
Si Aristobulus at Philo ay mga Hellenized Jews, ang mga gaya nila nga mismo ang mga kalaban ng Messiah. Sila din ang kalaban ng mainstream na Judaism. Kasi sila ay may halong Greek mindset, teachings, at beliefs. Si Josephus naman ay isang Romanized Jew. Sa pangalan pa lang ay malalaman mo na. Hindi ang Roman name na Flavius Josephus ang kanyang tunay na pangalan kundi Joseph ben Mattay. Ang mga kaaway na mga Greeks at Romans ang nagpapasulat sa kanila. Questionable din ang pagkakadugtong-dugtong ng mga kapanganakan at kamatayan ng mga sumunod sa kanila. Gaya ni na Polycarp na idinudugtong kay Apostle John at si Irenaeus naman ay naabutan pa daw si Polycarp. Ang connection mula kay Polycarp hanggang kay Irenaeus ay masyadong perfect. Kapag ganitong masyadong perfect ang mga bagay ay nagiging too good to be true. Nagkakaroon ng suspicion. Ang panahon ng kanilang kapanganakan at kamatayan ay sinigurado na connected sa mga apostol upang magkaroon ng authority. Ganoon din ang mga panahon nila ay nag-overlap upang mapalabas na nagkaroon ng transfer ng authority at teachings. Si Aristobulus ay inulong din ang panahon sa panahon na mas luma para lamang magkaroon ng credibility. Alam na ngayon ng mga modern historians na si Aristobulus ay hindi totoong nabuhay noong 3rd century BCE o ang panahon na isinalin sa Greek ang Hebrew Scriptures, dahil siya ay nabuhay noong 2nd century BCE na, o 100 years makalipas ang Septuagint Greek translation. Ang totoo ay ang pinakaunang reference tungkol sa kanya ay sa panahon ng Maccabean Revolt noong 2nd century BCE kung saan ay sinasabi na siya ay nagmula sa angkan ng mga anointed priests. Ayon sa New World Encyclopedia, siya ay nakilala din sa pagsusulat ng commentaries on the writings of Moses. Ayon daw kay Clement of Alexandria, ay isang philosopher din si Aristobulus sa ilalim ng philosophy ni Plato at Pythagoras. Pero kakaiba naman ang pagkakadescribe sa kanya ni Anatolius bilang isa sa translators ng umano ng Septuagint Greek translations, at hindi priest o philosopher. Malinaw na hindi ito totoo at nagkakamali si Anatolius dahil ang mga commentaries na sinulat ni Aristobulus ay naka-address kay King Ptolemy VII, samantalang ang Septuagint Greek translation ay nag-umpisa sa mag-amang King Ptolemy I at nagtapos kay King Ptolemy II. Malinaw na sa 2nd century BCE na siya nabuhay at hindi sa 3rd century BCE. Pinapatunayan yan maging ng ibang kinikilalang encyclopedia gaya ng Britannica. Ayon naman kay Eusebius, ang patunay na ang pagdiriwang ng Passover immediately after equinox ay nakasaad sa fragment ng sulat ni Aristobulus na nasa pag-iingat ni Anatolius. Mapagkakatiwalaan ba natin ang salita ni Aristobulus? Ang totoo ay itinuturing siya na isang fake ayon sa mga scholars at researchers. Dahil bukod sa hindi naman totoo na isa siya sa translators ng Septuagint, bukod sa hindi naman siya ipinanganak noong 3rd century BCE kundi sa 2nd century BCE, at bukod sa ang sulat niya ay naka-address kay King Ptolemy VII, ay ang kasulatan ni Aristobulus ay nagsasabi na si Plato daw ay isang follower ng Laws of Moses. Paanong naging Torah keeper ang isang famous Greek philosopher? Sino ang maniniwala dyan? Kaya si Aristobulus ay isang sinungaling, at ang mga nagsulat sa kanya, na gaya ni na Anatolius at Eusebius, ay mga kapwa niya sinungaling. Kung ay lalatag natin sa timeline natin ng BCE at CE years, ay ganito ang magiging kalalabasan. Ang kapanahunan na pinaglagyan nila kay Aristobulus ay questionable dahil ang mga sulat at komentaryo nito ay naganap sa 2nd century BCE sa panahon na ng Maccabean Revolt, at hindi sa panahon ng Septuagint o LXX sa 3rd century BCE. Ang 2nd century CE na panahon ni Polycarp at Irenaeus ay questionable. Matapos sabihin na nagsulat si Irenaeus tungkol sa panahon na ito ay katakatakang biglang nawala at sasabihin na preserve ni Anatolius ang CP o quotation ng bahagi ng kanyang sulat. Pagkatapos ay gagawa ni Eusebius ng History of the Church. Nagsasalita sila para sa mga taong matagal nang patay at nawawala pa ang mga orihinal na sulat. Malaki ang posibilidad na gumawa lang sila ng kwento sa panahon na ito para pagtibayin ang pundasyon ng Kristyanismo. Maaari din na mas malawak pa dito ang pandaraya. May posibilidad na baka hindi naman nangyari ang lahat ng ito at ginawa lang nila ang mga kwento. Nagkatotoo sa kanila ang salita sa pamamagitan ni Prophet Jeremiah. Ayon nga kay Winston Churchill, history is written by the victors. Ganoon po talaga ang nangyayari.
Ang mga nagwawagi sa digmaan ang nasusunod kung ano ang isusulat sa ating kasaysayan. Nangyari din sa atin noon yan nang sakupin tayo ng mga Kastila at Amerikano. At nangyayari kahit sa ating local politics lalo na kung nagpapalit na ng Pangulo. Pero nabanggit na rin yan noong una pa ni Napoleon Bonaparte, na mas nauna bago pa si Winston Churchill. Sa ibang pagkakasalita nga lang, pero pareho ang mensahe. Ito ay mensahe para sa ating lahat na mag-ingat sa history, lalo na kung ang sumulat o nagpagawa nito ay ang mga kalaban. Nakatulong nga ang mga kasulatan ng mga kaaway na patunayan na may batayan at katotohanan ng ating pananampalataya, kaya lang kasabay nito ang pandaraya. Paano natin paniniwalaan ang mga kwento na gawa ng kaaway? Pero ang tanong ay bakit nga ba tila hindi nabanggit sa history ang new moon after equinox? Hindi nabanggit sa mga sipi nila sa Christian history ang new moon, dahil hindi naman ito tungkol sa umpisa ng taon. Ang kanilang mga quotations ay tungkol sa mga pagtatalo kung anong araw talaga ang Easter celebration. Ito ay pagtatalo tungkol sa kung alin ang susundin, Nisan 14 ba o the first Sunday after the first full moon after the vernal equinox. Kasi kung Nisan 14 ang susundin ay hindi naman lagi ito natatapat sa Friday, kaya hindi naman lagi na Sunday ang ikatlong araw mula sa Passover. Kaya nanindigan ng mga Christians na ang fixed sa Friday ang crucifixion at fixed sa Sunday ang resurrection. Ang mga Romans ay walang pakialam sa new moon sa panahon ng early Christianity. Dahil ang January 1 ang umpisa ng taon ayon sa records mula pa noong 2nd century BCE. Pero ito ay inumpisahan na noong 7th century BCE pa, sa panahon ni King Numa. Ang Roman calendar noong panahon ng early Christianity ay hindi sumusunod sa lunar calendar dahil ginawa na itong solar calendar noong year 45 BCE pa ni Julius Caesar. Ang calendar week naman ay isinama ni Emperor Constantine sa Roman calendar, at ginawang rest day ang Sunday. Kaya bakit nila pag-uusapan ang new moon at start of the year sa panahon ng March at April? Maipapalitaw lang nito na hindi naaayon sa Biblia ang kanilang mga katuruan. Pero hindi dahil sa hindi nabanggit ay hindi na totoo na ang batayan ng bagong taon ay ang first new moon after the spring equinox. Ipakita na natin ang reality at subukan natin sa reality kung tama ang doktrina nila. Balikan natin ang 33 CE na pinaniniwalaan ng karamihan na year of the crucifixion of the Messiah. Ang calendar format na gagamitin natin ay combination ng Jewish calendar at Roman calendar. Pansinin na ang Nisan 1 ay natapat sa March 21. Ito ang mismong fixed date ng vernal equinox ng Council of Nicaea. Malinaw dito na kahit dito sa inaakala nilang month of crucifixion or resurrection ay pasok sa on or after ang new moon day o first day ng lunar month ng Jewish calendar. Ang Passover at Crucifixion Day sa taong iyon ay natapat sa April 333 CE. Pansinin na natapat ito sa Friday, kaya tuwang-tuwa dito ang mga naniniwala sa Friday Crucifixion at Sunday Resurrection. Kaya nga karamihan ay naniniwala na ang year 33 CE ang year of the crucifixion ng Messiah. Ang sumunod na araw ay Saturday, kaya naniniwala sila na ito talaga ang 7th day Sabbath. Ang ikatlong araw ang natapat sa Sunday. Ito ang pinaninindigan ng mga naniniwala sa Easter Sunday na batayan ng kalaban ng mga Quartodecimans. Ang mga Quartodecimans naman ay naninindigan na ang Passover ay tuwing Nisan 14 na gaganap ayon sa kasulatan. Ang year 33 CE ay nagkataon lang na sumakto sa mga inaakala ng iba at gustong paniwalaan ng mainstream Christianity, pero hindi ito aakma sa mga prophetic interpretations. Tingnan naman natin sa year 32 CE, dahil isa ito sa inaakalang year of crucifixion. Ang fixed equinox na March 21 pa rin ang gamitin natin. Mapapansin dito na nagkaroon ng Adar 2nd o 13th month ang Jewish calendar. Ito ay dahil nagtapos ang 12th month or Adar na natapat sa March 2. Kaya ang New Moon Day ay naganap March 3, napakaraming mga araw pa before the equinox. Isang halimbawa ito na ang New Moon ay basehan ng pagtatapos at pag-uumpisa ng taon.
Ang Passover o Nisan 14 ay natapat April 14 ng year 32 CE. Iyon ay Monday, kaya ang Sabbath ay natapat sa Tuesday. At ang Resurrection ay natapat sa Wednesday. Ito mismo ang dahilan kaya hindi na sila sumunod sa Jewish calendar dahil patuloy na lilito ang kanilang kamalian. Ito ang dahilan kaya inusig ang mga Quartodecimans. Dahil ang doktrina tungkol sa calendar week ng mga Roman Christians ay hindi naaayon sa katotohanan at realidad. Magpunta naman tayo sa year 325 CE. Ito ang taon na naganap ang Council of Nicaea. Ang Council of Nicaea ay naganap sa buwan ng Mayo. Pero bago ang buwan na yun, sa buwan ng Abril, ay nagkataong nagkasabay ng umpisa ng buwan ang solar calendar ng mga Romans at ang lunar calendar ng mga Jews. Ang Nisan 1 ay natapat sa April 1. Kaya ang Nisan 14 ay natapat din sa April 14. Ito ang first full moon after the spring equinox kaya umabot sa April. Na-expose na naman dito ang kamalian ng Easter Sunday at calendar week. Dahil ang Nisan 14 ay natapat sa Wednesday, kaya ang third day, na dapat ay Resurrection Day, ay natapat sa Friday. Hindi ito maaari sa mga Roman Christians dahil ang pinapanindigan nila ay ang Easter Sunday. Kaya nagpasya ang Roman authorities na itigil na ang conflict na ito. Ito ang nagtulak kaya sa sumunod na buwan, on May 23-25 CE, ang Council of Nicaea ay binuksan. Mula noon ay tuluyan ng lumayo sa timings ng Jewish calendar ang mga Christians, at ipinagbawal ang pagsunod sa moon phases o cycles ng Passover. Kaya mula noon ay calendar week na ang batayan ng mga kapistahan nila, at hanggang ngayon. Ganun pa man, upang patunayan ko po sa inyo na noong sinauna ay after the equinox din talaga ang new moon, at hindi lang ang full moon, ay tingnan natin ang sumunod na taon, pagkatapos ng Council of Nicaea, ang year 326 CE. Pansinin na ang Nisan 1 ay March 22, isang araw makalipas ang fixed March 21 equinox ng Council of Nicaea, kaya malinaw na ang Rosh Chodesh o New Moon Day ay after equinox na naman dito sa taon na nabanggit. Ito po mga kababayan ang sinasabi ko na bagamat wala sa history na sinasabi nila ang bagay na ito, pero kung titingnan mo sa reality ay makikita mo. Ang totoo ay nababanggit din sa history ni Anatolius ang new moon after equinox. Kaya hindi totoo na wala itong batayan sa history. May iniwasan lang sila sa mga pahayag ni Anatolius, kung totoo man ito, upang ang gusto lang nila na paniwalaan ang kanilang ipakita. Ang mga ipinakita nila ay ang section 3 hanggang 5 lang ng Paschal Canon ni Anatolius. Ito ay dahil ang pabor lang sa kanila ang gusto nilang patunayan. Pagkatapos ang mga tagasunod nila at mga naniniwala sa kanila, ay sasabihing hindi nabanggit ang new moon after the equinox sa history o wala itong basehan sa history. Kung a-address lang po tayo ay makikita natin ang buong kwento. Umpisahan natin sa section 5 pa-atras pabalik sa section 3, masyado silang detalyado sa kanilang mga paliwanag at katibayan. Pero hindi nila ipinakita ang section 2, kung saan ay nabanggit ni Anatolius, na ang new moon ng first month of the year ay after equinox din. Ang paliwanag ni Anatolius ay natatapat ito sa 26th day ng Egyptian month na Fameneth. Mahahalata na iniwasan banggitin ni Anatolius na ito ay after vernal equinox. Pwede naman niya sabihin ayon sa Jewish calendar pero iniwasan niya dahil may bias siya. Sa halip ay ang Egyptian calendar ang ginamit niya dahil isa siyang Egyptian at ang Greek calendar dahil may kaisipan na Greek. Pwede naman niya sabihin na after March 20 sa Roman calendar pero ang sinabi niya ay 11 days before April. Ang punto dito mga kababayan ay hindi totoo na walang historical basis ang new moon after the equinox. Ito na nga mismo ang patunay. Malinaw na may historical basis din ang new moon after equinox, ayon sa mga batayan nila at history na kinikilala nila. Ang tanong ay, paano natin nalaman na after equinox ito samantalang ang paliwanag ni Anatolius ay natatapat ito sa 26th day ng Egyptian month na Fameneth? Ano ang katumbas nito sa Roman calendar? Alamin at tingnan natin ang Egyptian calendar para malaman natin ang katumbas na petsa nito sa Roman calendar. Ang Fameneth ay 7th month ng Egyptian solar calendar at 3rd month of growth naman sa Egyptian seasonal calendar.
Ang katumbas daw nito ay mula February 25 hanggang March 26. Ang February 25 to March 26 ay binubuo ng 30 days, kaya ang Egyptian month na ito ay may 30 days. Alamin natin kung ano ang katumbas ng 26th day of the Egyptian month Femeneth sa Roman calendar. Dahil ang umpisa ng Femeneth ay February 25 sa Roman calendar, kaya magbibilang lang tayo ng 26 days mula sa February 25 ay malalaman na natin kung anong petsa ito sa Roman calendar. Ang 26th day ay March 21. Ito ay isang araw matapos ang spring equinox. Nakita nyo na po mga kababayan. Ang new moon ng first month o Passover month ay after the equinox. Si Anatolius na mismo ang nagpakita ng pahiwatig sa kanyang Paschal Canon. Anong petsa naman ang 11 days before April? Simple lang, magbibilang lang tayo ng 11 days bago ang April 1. At malalaman natin na ang 11 days before April ay ang March 21 din. Nakita nyo na po mga kapatid. Pwede naman sabihin na March 21 pero pinahirapan pa ni Anatolius ang mga readers. Ganyan po talaga ang mga mathematicians noong araw. Pinahihirap nila ang madali lang naman sana upang bigyang diin ang kanilang superiority. Hindi pa nagaganap ang Council of Nicaea noong panahon ni Anatolius kaya ang March 21 ay after equinox pa. Pero ito marahil ang batayan kung bakit ginawang fixed sa March 21 ang equinox sa kapasyahan ng Council of Nicaea. Ang mahalaga sa atin dito, ay naipakita natin na may nabanggit sa history na ipinagmamalaki nila, na ang batayan ng new moon of the first month ay on or after the spring equinox. At hindi before the equinox. Paano naman ang tungkol sa Book of Enoch? Ang sinasabi ni Anatolius na ang first month ng mga Hebrews ay nakabatay sa equinox batay daw sa Book of Enoch, ay ito daw ay isang patunay na ang first full moon after the vernal equinox ang batayan ng umpisa ng taon. Hindi po yan ang ibig sabihin ni Anatolius. At hindi rin yan ang ibig sabihin ng Book of Enoch. Ayon sa mga pag-aaral at restoration na ginagawa ng ilan sa ngayon, ang Enoch calendar ay solar calendar. Ang totoo ay ito ang batayan ng tinatawag ngayon na Zadokite calendar. Ito ay solar calendar. Hindi naman ito nakabatay sa first full moon after the equinox, kundi sa first Wednesday after the vernal equinox. Hindi na po natin ipapaliwanag yan dahil may nagawa na tayong video tungkol dyan. Ang punto natin dyan ay ang sources ng aking kaibigan na American Messianic believer ay maraming butas at kahinaan. Isa na itong Book of Enoch claim. Contradiction naman sila. Sino ba sa kanila ang tama? Baka naman mali nga talaga ang modern-day Zodiac calendar, at tama si Anatolius na ang Enoch calendar ay actually lunisolar calendar, ano nga kaya? Isang side topic pa bago tayo magtapos sa video na ito. Ito ay tungkol sa tinalakay ng source ng ating kaibigan na Messianic. Nakakapagtaka at nakakatawa, na gumawa ng napakahaba at napakakapal na libro ang nasabing source upang talakayin lang naman ang tamang timing ng Passover at ng Feast of Unleavened Bread. Kung saan ito mag-uumpisa at kung ilang araw, samantalang napakalinaw na sa Biblia na ang Passover ay ginaganap sa 14th day of the first month, at ang Feast of Unleavened Bread ay sa 15th day ang pagdiriwang pero ang pag-umpisa ng pagkain ng matzot ay sa gabi ng 14th dahil sunset to sunset ang pagdiriwang na yan, gaya din ng Yom Kippur. Alin ang mahirap unawain dyan? Malinaw na ang gumawa ng kanilang history ay walang alam sa Torah, at kung may problema man sila sa kanilang pagdiriwang, ito ay dahil sa sarili nilang kagagawan. Samantalang napakalinaw po sa Torah kung anong araw mag-uumpisa, ilang araw, at anong araw magtatapos, pero sila ay pinagtalunan pa at nagsaliksik pa para lang malaman kung anong araw nagtatapos ang Feast of Unleavened Bread. Wala po tayong nakikitang problema dito. Kaya sila may problema dahil sa maling doktrina na napakinggan nila at pinaniwalaan at ang masyadong pagdepende sa history ng mga kaaway na Christians pa ang nagsulat. Ang sources na yan ba ang dapat na paniwalaan ng tao? Sa ganang akin, ay sa Bible truth at reality pa rin ako. Isa pa ay ang talamak na anachronism na ginamit ng mga Romans at Christian historians na ito.
Kaya tuloy kahit ang mga sincere truth seeker sa ngayon ay nalilito at natatangay nila. Ang ibig sabihin ng anachronism ay ang paglalagay ng isang bagay, pangyayari, katawagan, at iba pa, sa panahon o lugar na hindi naman nararapat o hindi pa umiiral ito. Narito ang ilang halimbawa ng mga anachronism na nakakapanligaw ng mga tao na hindi nila napapansin. Tinatawag ang Sabbath na Saturday sa panahon na hindi pa naman lumitaw ang calendar week. Tinatawag ang kinabukasan ng Sabbath na Sunday kahit na wala pa naman ang calendar week. Tinatawag ang sinaunang pagbibilang ng mga panahon na calendar samantalang hindi pa naman naimbento ang calendar. Tinatawag ang mga sinaunang kasulatan na book samantalang hindi pa naman naimbento ang bookbinding. Ganoon din, tinatawag ang mga unang mananampalataya sa Messiah na Christians, samantalang hindi pa lumitaw ang Christianity. Napansin niyo ba ang mali dito sa paksang tinatalakay natin? Ang ugat ng lahat ng conflicts at contradictions na ito ay ang paglitaw at pagsingit sa calendar week ng mga Romans. Hindi ito tugma sa 3 days and 3 nights na tanda ng Messiah. Hindi ito tugma sa Passover Day. Hindi ito tugma sa tunay na Resurrection Day. Hindi ito angkop sa pagbibilang ng 50 days kapag Pentecost. At higit sa lahat ay hindi ito naaangkop sa pag-umpisa ng taon. Pero kung magsalita sila ay parabang ang calendar week ay umiiral na bago pa ang panahon ni Constantine. Pero hindi totoo yan. Ang totoo ay isiningit lang ang calendar week sa Roman calendar noong panahon na ni Constantine. At lahat ng kanilang isinulat tungkol sa mga panahon bago si Constantine ay ginamitan nila ng anachronism. Ang calendar week ay hindi bahagi ng scriptural Hebrew timekeeping. Napilitan lang ang mga Jews na isama ito sa kanilang calculated Jewish calendar. Ano pa ang mali? Ito ang patunay na ang paniniwala na ang pagiging tagasunod ng Messiah ay hindi ka na nasasakop ng pagsunod sa Torah, ay mali at hindi totoo. Ito rin ang patunay na kamalian ng mga Christians ngayon. Sinabi na ng Messiah na hindi siya naparito upang paalang bisa ang Torah at mga propeta. Kaya mag-ingat po sa written history. Ginagamit nila ito upang pagtakpan ang kanilang pagkakamali at patunayan ang kanilang mga gustong paniwalaan kahit hindi naman totoo. Kadalasan ay isinusulat ito ng mga kaaway na nagtagumpay sa digmaan. Ginagamit ito ng kaaway upang iligaw ang karamihan. May sinasabi din sa Biblia tungkol diyan. Dinadaya ng dyablo ang buong mundo sa pamamagitan ng history. Kaya ang panalangin ko, ay sana mabuksan ang isip at pangunawa ng kaibigan ko na American Messianic, na huwag siyang masyadong manangan sa written historical basis, lalo na ang mga nagmula sa kaaway. Mamulat nawa siya sa truth and reality. Paki-subscribe upang maging updated kayo lalo na sa mga darating pa na mga videos at announcements. Kung inyo pong mamarapatin, ay bukod po sa pag-subscribe, ay paki-like po ang aming video kung inyong nagustuhan, at pakisuyo na rin po na e-share at huwag kalimutan na pindutin ang notification bell. Kung kayo po ay may katanungan, puna, at anumang concern ay paki-comment po sa ibaba.